Jeremias, Kabanata 37. Si Zedekias na anak ni Haring Josias ang inilagay ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia bilang hari ng Huda, kahalili ni Conias na anak ni Haring Jehoiakim. Ngunit ang pahayag ni Yahweh na ipinapasabi kay Propeta Jeremias ay hindi rin dininig ni Zedekias ng kanyang mga pinuno at ng mga tao. Inutusan ni Haring Zedekias si Jehukal, anak ni Selemias, at ang paring si Zephanias na anak ni Maasiyas, upang hilingin kay Jeremias na idalangin kay Yahweh ang bansa. Hindi pa nabibilanggo si Jeremias ng panahong iyon, kaya malaya pa siyang nakakausap ang mga tao. Samantala, lumabas na ng Ehipto ang hukbo ng Faraon upang tumuloy sa Huda. Nang mabalitaan ito ng hukbo ng Babylonia na sumasalakay sa Jerusalem, iniwan muna nila ito upang harapin ang mga Ehipsyo. Noon, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, "Sabihin mo sa hari ng Huda na nagsugo sa iyo upang sumangguni sa akin. Ang hukbo ng Faraon na inaasahan mong darating upang tumulong sa inyo ay babalik sa Ehipto, at ang mga taga-Babylonia ay babalik. Muli nilang sasalakayin ang lungsod, sasakupin at susunugin. Akong si Yahweh ay nagbababala sa iyo. Huwag mong dayain ang iyong sarili. Huwag mong akalaing ligtas ka na sa mga taga-Babylonia. Tiyak na babalik sila, at kahit na matalo mo pa ang buong hukbo ng Babylonia, kahit walang matira sa kanila, kundi ang mga sugatang nasa kanilang mga tolda, babangon ang mga ito at sasakupin nila ang lungsod at tuluyang susunugin." Nang umatras ang mga taga-Babylonia upang harapin ang hukbo ng Faraon na sasaklolo sa Jerusalem, binalak ni Jeremias na pumunta sa lupain ng Benjamin para kunin ang kanyang bahagi sa ari-arian ng kanyang sambahayan. Ngunit pagsapit niya sa pintuan ng Benjamin, pinigil siya ng pinuno ng pintuan na si Irijas, anak ni Selemias at apo ni Hananias, at sinabi, "Tumatakas ka upang kumampi sa mga taga-Babylonia." Sabi sa kanya, sumagot si Jeremias, "Hindi totoo ang bintang mo. Hindi ako kumakampi sa kanila." Subalit ayaw maniwala ni Irijas. Dinakip niya si Jeremias at dinala sa mga pinuno. Galit na galit ang mga ito kay Jeremias. Siya'y ginulpi, saka ibinilanggo sa bahay ni Jonathan, ang kalihim ng hari. Ang bahay niya ay ginawang bilangguan. Ikinulong si Jeremias sa isang selda sa ilalim ng lupa at matagal na pinigil doon. Isang araw, ipinatawag ni Haring Zedekias si Jeremias, at pagdating nito ay kanyang palihim na tinanong, "May pahayag ka ba mula kay Yahweh?" Sumagot si Jeremias, "Mayroon. Ikaw ay bibihagi ng hari ng Babylonia." Pagkatapos ay itinanong pa ni Jeremias, "Anong kasalanan ang nagawa ko sa iyo, o sa iyong mga pinuno, o sa mga taong bayan, at ako'y iyong ipinabilanggo? Nasaan ngayon ang iyong mga propeta na nagsabi sa iyo na hindi sasalakayin ng hari ng Babylonia ang bansang ito? Kaya ngayon, mahal na hari, isinasamo kong pakinggan mo ang kahilingan ko. Huwag na po ninyo akong ibalik sa bahay ni Jonathan na iyong kalihim. Ako po'y tiyak na mamamatay doon." Kaya iniutos ni Haring Zedekias na dalhin si Jeremias sa himpilan ng mga bantay, at dalhan siya roon ng isang pirasong tinapay araw-araw hanggang sa maubos ang lahat ng tinapay sa lungsod.
Kaya sa himpilan ng mga bantay nanatili si Jeremias.